Ang sari-sari store, madaling itayo, madaling gayahin. Sa diskarte at disiplina tayo. Okay, magandang buhay Ang video kong ito ay para dun sa mga tao na nagsisimula pa lang sa pagsari-sari store o yung may mga planong magtayo ng sari-sari store. Baka makatulong po sa inyo ang simpleng video kong ito. So disclaimer lang po hindi pa ako ganoon kahusay, hindi pa ako ganoon kagaling. Mas maraming tao na mas magaling, mas dekada na experience sa ganitong uri ng hanap buhay pag sari-sari store Ang sasabihin ko po sa inyo ay base sa aking karanasan na baka mapupulutan ninyo ng aral. Marami kasing tanong na nagpapagulo sa ating isipan, lalo na pagkabago pa lang tayo, nagsisimula pa lang. Paano ba natin mapapalago ang ating sari-sari store? Kaya itong sasabihin ko, baka makatulong ng kaunti sa inyo. Una, kung paano ba natin ma-attract ang customer, lalo na pagka marami ang sari-sari store sa paligid. Makikita kasi natin na bakit sila pumupunta doon sa kabilang tindahan. Mas malaki at mas kumpleto, mas marami naman ang aking mga paninda. Bakit doon sila pumupunta sa maliit na tindahan? Kakaunti lang din ang paninda. Mapapaisip ka talaga. Mga tanong na umiikot sa isip mo kung bakit. Hindi natin alam yung strategy nila. Ano yung ginagawa nila? Paano at bakit na parami nila ang kanilang mga customer? So, dyan tayo magsisimula. Una, yung ugali natin. Tingnan natin yung ugali natin. Kasi pagka nagninegosyo tayo, dapat maganda ang ugali natin. Yan kasi ang tinitingnan ng tao o ng ating mga customer. Hindi kasi maganda yung nagbabantay ka sa tindahan na napakasuplado mo, napakasuplada. Yung lagi kang nakasimangot, mukhang hindi malapitan. Yung hindi talaga mabiro. Yan yung mga ugali na hindi talaga maganda sa ating sari-sari store. Kaya magtataka ka kung bakit sa kabilang tindahan maliit lang naman pero maraming customer. Baka dyan tayo sa ugali nagkulang. Kasi ang ugali natin bilang may tindahan, isa yan sa may malaking ambag para mapalago natin ang ating sari-sari store. Kaya dapat marunong tayong makisama, marunong tayong magbigay ng magandang serbisyo. Tapos yung tindahan natin dapat pansinin. Alam nyo yun, yung malayo pa lang yung customer natin, nakikita na kaagad yung tindahan natin. Kaya-ayang tingnan, labas pa lang ng tindahan. Yung kailangan nating i-display natin, yung kailangan nating ipakita na makita kaagad ng customer, ipakita natin para yung paglapit ng customer, pagdungaw pa lang, pagtingin pa lang, makikita nila kaagad yung ating mga paninda. At saka yung mga paninda natin, dapat malinis, lalo na yung mga nakalagay lang dito sa lapag, pupunasan natin para walang alikabok. Baka mamaya maibigay natin sa customer, tapos may alikabok pa, di bad record na. Kasi may mga customer tayo na masilan talaga. Tapos, dapat lagi tayong may idadagdag sa ating mga paninda, lalo na yung mga hinahanap ng customer tapos wala sa tindahan natin. Halimbawa, may naghahanap ng tsinelas tapos wala ka, o di sa susunod bibili tayo ng tsinelas para may tinda tayong tsinelas. Pag may naghahanap ng mga cosmetic product tapos wala ka, magdadagdag tayo ng mga cosmetic product para sa ating mga paninda, lalo na yung mga produkto, mga paninda na wala sa kabilang tindahan, wala sa ibang tindahan, dapat mayroon ka. Alam nyo mga kasari, isa din kasi sa mga binabalik-balikan ng mga customer yung presyo ng ating mga paninda. Pagka masyadong mababa, binabalik-balikan talaga yan nila. Kaya pagdating dyan sa presyuhan, mag-iingat tayo dyan. Lalo na pagka yung mga bago pa lang nagtitindahan, maraming sumasablay dyan. Kasi pagka masyado namang mataas yung paninda mo, baka walang bibili dahil nga mahal. Kung masyado namang mababa yung paninda mo, baka matatalo ka, tangay pati puhunan. Kaya pagdating dyan sa presyuhan, dapat marunong talaga tayo kung paano tayo magpresyo sa mga fast moving items, paano tayo magpresyo sa mga hindi naman gaanong mabinta, paano tayo magpresyo dun sa mga paninda natin na bihira lang talaga may bumibili. Kaya napakahalaga talaga na makahanap tayo ng mga murang supplier, mga wholesaler na makakuha tayo ng mga murang paninda. Kasi mura lang din natin yan maibenta sa ating mga customer. Alam nyo, bumaba lang tayo ng piso o dos sa kabilang tindahan o sa ibang tindahan, malaking tulong na yan. Kasi practical na ngayon, ika nga, kung saan yung mas mura, dun din sila. Parang sa atin din, parang tayo lang. Kung saan yung mas murang supplier, kung saan yung murang wholesaler, doon tayo. Kaya naintindihan natin yan, Diyan na ngayon pumapasok ang tinatawag na price war. Pababaan na lang kayo ng presyo. Lahat ng tindahan doon sa palibot, pababaan ng presyo. Kaya pares-parehas ng walang kinikita. Isa sa pwede nating gawin para makasurvive tayo sa tinatawag na price war, maghanap talaga tayo ng murang supplier para mas makababa pa tayo ng ating presyo. At hanggat maaari, kung pwede lang, ang ating sari-sari store ang isa sa pinakamalaking sari-sari store sa lugar na yon. Kompleto, kasi yan ang binabalik-balikan ng tao. Hindi ka basta-basta matitibag ng price war pagka kumpleto at paninda. Ang sari-sari store, madaling itayo, madaling gayahin. Magkatalo na lang talaga sa diskarte at disiplina.